Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw kong tagapakinig. Nandito na naman po tayo sa paglalahad ng natatanging kwento ng magkapatid na sina Omel at Ipe. Ang magkapatid na palaging nag-aaway at hindi magkasundo sa lahat ng bagay. Nang magkasakit ang kanilang ama, ay napilitan silang pumalit sa trabaho nito bilang isang tubero. Sa bahay ng matandang si Tatay Gas na pinagkakautangan nila ng malaking halaga, sa kanilang pagkaayos sa tubo ay may madidiskubre silang lihim sa pagkatao ng mag-asawa. Ano ang bagay na matatagpuan nila sa ilalim ng bahay ng mag-asawa? Magagawa kaya nilang labanan ang pamiminsala ng kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng magkapatid na tubero na may mutya ng nagbabagang buhay na bato. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil-hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. O ayan tay, nadatnan ko sa bahay ng kaklase niya. Hindi po pala siya totoong pumapasok sa school eh. Palagi po niyang ginagawa ang bagay na yan. Lagi na lamang pong nagkakating sa kanilang subject si Omel. Papayag po ba kayo na kay bata-bata pa niloloko niyo na po tayo? Totoo ba ang sinasabi ng kuya mo, ha, Omel? Talaga bang niloloko mo lamang kami? Abay, pambihira ka talagang bata ka, oo. Sumagot ka! Tinatanong kita! Aray! Tama na po, tay. Ang sakit na po ng tenga ko eh. Tama na po, bitiwan niyo na po ako, nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Anong ginagawa mo sa bahay ng kaskwela mo? At bakit hindi ka raw pumapasok sa eskwelahan? Ang buong akala namin ng kapatid mo, sa tuwing umaalis ka rito sa bahay, ay nag-aaral ka. Yung pala, nakatambay ka lang. Aray, tay, tama na po. Hindi na po mauulit. Bitiwan niyo na po ang tenga ko, tay. Ang sakit na po, aray. Nakikiusap po ako, tama na po. Baka po matanggal ang tenga ko. Kung palagi ka rin lamang ganyan, Omel, ang mabuti pa, sumama ka na lang sa kapatid mo. Magtrabaho ka na lang para magkaroon ka naman ng silbi at pakinabang sa pamilyang to. Pambihira ka talagang lintik ka, oo. Kung hindi ka pa nakita ng kuya mo hindi ko pa malalaman na matagal mo na pala kaming niloloko. Aasa-asa ako nag-aaral ka Yung pala, puro kalakwatsa. Ang ayoko pa naman sa lahat niloloko ko. Dahil pakiramdam ko, hindi ako naging mabuting ama sa inyo. Hamakin niyo po, tay. Tinatawag ko po siya kanina dahil alam ko po siya yun. Kahit nakataligod pa siya, aba, alam niyo po ba kung anong ginawa? Naghabulan po kami hanggang dun sa crossing. Pinagpiestahan talaga kami ng mga tao. At ako pa ang lumabas na masama. Kesyo, ako raw po ang panganay. Ako na lang daw po ang magpasensya. Abay, nakakahiya po talagang ginawa ng anak niyong yan, tay. Narinig mo, Omel? Hindi ka nahihiya dyan sa pinagagagawa mo Kahit kailan talaga sakit ka ng ulo. Hala, sige. Magpalit ka ng damit at sumama ka sa kapatid mo. Mag-ayos kayo ng tubig ni Tatay Gas. Nang malaman mo kung gaano kahirap ang walang pinag-aralan. Nang makita mo rin kung ano ang kahihinat na ng buhay mo kapag hindi ka umayos sa pag-aaral. Yan na lamang ang maipamamana ko sa inyo magkapatid Pambihira. Mamamatay yata ako ng maaga sa inyo Grabe na. Ako lang naman po masamang anak sa paningin niyo, tay. Hindi niyo inalam kung bakit po ako hindi pumasok sa school. Nagalit na po kayo kagad nang hindi man lang ninyo tinatanong kung bakit ko yung gagawa. Basta-basta na lamang po kayo namimingot ng tenga at nagpapaniwala sa magaling yung anak. Ba't sumasagot-sagot ka na? Bakit pa kita tatanungin? Sapat na ang ginawa mo para masabi kong wala kang kwentang pag-aralin. Sayang lang ang ginagastos kong pera sa'yo.
hindi mo naman nagagamit sa tama. Sana, si Ipi na lang ang pinag-aral ko nang magkaroon man lang sana ako ng pag-asa na maiahon ako sa hirap. Pambihirang buhay ito. Nabaon na ako sa utang kay Tatay Gas. Wala pa akong nakikitang pagbabago sa inyo. Tumabi ka nga sa harapan ko at baka hindi kita matansya, masaktan pa kita. Sige na. Hindi po ako pumasok sa school dahil po sa mga nambubuli sa akin sa loob ng paaralan. Kung sa bagay naman po, kailan ba kayo nagkaroon ng pakialam sa akin? Hindi nga po kayo nagtatanong kung ayos lang po ba ako sa school eh. Hindi ka na bata para magtanong pa ng tungkol sa'yo. Saka ano bang bully sinasabi mo lintik ka? Ang laki mong tao, di ka lumaban. Hanggat maaari, lumaban ka. Huwag ka magpapatalo. Para ka namang hindi kita anak. Kapag hindi mo kaya ang kalaban mo, traidorin mo. Kalokohan mong bully-bully ka dyan. Kung binabasag ko kaya yung pagbumukha mong duwag ka. Tay, mali naman po yata ang pinapayo nyo kay Omel. Baka po gawin niya po ang sinasabi nyo. Mali po yun. Ano? Mahina naman ang ulo ng kapatid mo. Kaya gagawin nga niya mga sinabi ko, hindi ba? Ayoko nababalita na nagpapatalo kayo sa mga kapwa nyo lalaki. Lalo na kung kasing edad nyo lang. Wala akong anak na duwag at mahina ang loob. Kung hindi kaya sa magandang usapan, aba, idaan nyo sa wastong paspasan. Walang duwag sa pamilyang Iskera. Tay, hindi po natin kailangan ng karasan. Mali naman po yun. At ngayon naman pinagtatanggol mo si Omel. Kinakampihan mo ng walang hiya mong kapatid. Saan ka ba talaga pumapanig ha, Ipe? Pambihira ka. Ipinanganak kaya tang balimbing eh. Anak nang masisira ang ulo ko sa inyong dalawa. Sus Mariosep! Kala mo pasikat. Balimbing naman talaga. Ano ka mo? Ulitin mo ang sinabi mo, Omel. Ang sabi ko, palasumbong ka. Natutuwa ka kapag nasasaktan ako ni tatay. Pagkatapos, magkukunwari kang nag-aalala sa akin. Sus, palimbing. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Tama lang ang ginawa kong pagsumbong kay tatay tungkol sa mga pinaggagawa mo. Saka ikaw ang nagkukunwari. Ang tapang-tapang mo sa akin. Pagkatapos, pagdating sa mga nambubuli sa'yo, tiklop ka. Hindi ako tiklop, kuya. Alam ko lang na wala akong laban dahil totoo naman ang sinasabi nila eh. Ano ba sinasabi nila, ha, Omel? Tayo raw po, pamilyang taga-sipsip ng mga baradong palikuran. Tagalinis po ng dumi ng tao. Kaya raw po tayo mayabang dahil para daw po tayong langaw na nakatungtong sa ibabaw ng dumi ng tao. Umaasta raw po tayong mayaman pero mahirap naman daw po tayo sa daga. Abat, ang lintik na to Wala ka man lang ginawa para ipagtanggol ang pamilya natin. Kung sa akin yun, paglalamayan na sila pagsapit ng gabi. Talaga palang saksakan ka ng duwag Inutil. Kaya naman pala nabubuli dahil mahina ka. Ano naman pong ipaglalaban ko, tay? Yung pagiging basagolero po ba ng tatay ko? At pagiging tobero po ni Kuya Ipe? Naturingan daw po na nakatungtong sa kolehiyo. Nagpatalo naman daw sa dikta ng tatay namin. Aba, Omel, para naman yatang ang hirap ng paniwalaan ng mga sinasabi mo. Parang gawa-gawa mo na lamang ang kwento para makapagsalita ka sa akin ng masakit. Walang mangangas na magbitaw ng masakit na salita sa pamilya natin dahil alam nila kung paano ako magalit. Bakit po, tay? Masakit po bang marinig ang buong katotohanan na kayo talagang nagpapagulo sa baryong to pagkatapos ay ituturuan niyo pa po akong maging kagaya niyo? Isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ng may 15 taong gulang na si Omel. Bumagsak siya sa lupa at dinuro-duro siya ng kanyang amang nanginginig sa galit. Nandidilat ang mga mata nitong namumula ang pisngi. Titig na titig sa labing pumutok dahil sa kamao nito. Sanay na siya sa palaging nasasaktan ng kanyang ama dahil sa madalas na pangingialam sa kanya ng kapatid na si Ipe. Kilala ang kanyang ama na sanggano sa kanilang lugar. Iniiwasan ito dahil labas-pasok sa kulungan. Magmula nang makapatay ang kanyang ama, naging dahilan na nito na dapat itong katakutan ng mga tao. Kaya palaging nabubuli si Omel
at madalas ay tinatawag na anak ng mamamatay tao. Hanggat maaari ay ayaw niyang palaging nagsusumbong sa kanyang ama dahil natatakot siyang baka magkasala ulit ito. Nagbago lang ang kanyang ama nang mamatay ang kanyang inang si Aling Tasya sa sakit na leukemia. Isang misteryosong sakit na hindi pa rin nagagamot ng kahit na magagaling na albularyo at doktor sa kanilang baryo. Maya-maya pa ay muling umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Mang Bestor. Sabay sipa nito sa kanyang paa. Hindi pa ito nasiyahan. Kinuwelyuan siya sa kanyang damit at galit na nagbanta. Sa susunod, na maririnig ko sa iyo ang mga salitang yan, ako mismo ang papatay sa iyo, tandaan mo yan. Hindi ako manghihinayang na magbawas ng anak kung katulad mo lang na walang kwenta. Tay, sandali. Tama na po. Nasasaktan na po si Umel. Tama na. Bitiwan mo ako, Ipe. Kung ayaw mong pati ikaw ay masaktan sa akin. Tandaan yung dalawang magkapatid, ha? Wala akong anak na duwag. At ang ayoko sa lahat ay sumasagot-sagot sa akin ng pabalang. Huwag niyong kalilimutan na ako pa rin ang tatay ninyo. Sabay bitaw ni Mang Bestor sa damit ni Umel. Kaya naman, diretso ang pagbagsak niya sa lupa. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata at mas lalong sumama ang kanyang loob. Masamang tingin ang ipinukol niya sa kanyang kapatid. Saka ibinaling ang paningin sa kabilang direksyon habang nakakuyom ang kamao. Sa isip niya ay mas lalong ipapakita niya sa kanyang ama na hindi siya natatakot dito. Hindi na rin sila tumuloy pumunta sa bahay ni Tatay Gas dahil si Mang Bestor na ang nagpatuloy sa trabaho nito. Buong araw na hindi niya kinausap si Ipe hanggang sa pagkain nila ng tanghalian. Wala silang imikang dalawa ni Ipe habang nahihirapan siyang kumain dahil sa maputok niyang labi. Mas lalo niyang hindi pagbubutihan ng pag-aaral dahil natitiyak niyang mas lalo lamang siyang tutuksuin ng mga bata dahil sa kanyang itsura. Pagkalipas ng 2 araw, hilom na ang sugat sa labi ni Umel. Ay naisipan niyang umuwi sa kanilang bahay. May nakapagsabi sa kanyang nakita na naman daw siya ng kanyang ama na nakatambay sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya nalaman na naman ng kanyang ama na hindi na naman siya pumasok sa eskwelahan. Kaya inihanda na niya ang kanyang sarili sa pananakit at pagmumura ng kanyang ama. Pagbungad niya sa pintuan ay umalingaw-ngaw kagad ang boses ni Mang Bestor. Nanginginig na naman ito sa galit habang nasa tabi nito ang kuya niyang si Ipe. Ngunit sa pagkakataong yun ay napansin niyang namumutla ang kanyang ama habang nakaupo ito sa bangko. Halatang masama ang pakiramdam nito at hinihintay lamang siya. Bigla itong napatayo nang makita si Umel. O ano? Saan ka na naman ba nanggaling, ha, Umel? Hindi ka na ba talaga mag-aaral? Aba, hindi ka nahihiya. Na 15 taong gulang ka na eh. Nasa pangalawa ka pa rin antas ng sekundarya. Maawa ka naman sa akin. Lalo pa ngayon na hindi ako makapagtrabaho dahil masama palagi ang pakiramdam ko. Sino pa ang aasahan ko kung palagi ka nagkakaganyan? Ano naman po ang kinalaman ko sa sakit nyo, Tay? Hindi po ba't si Kuya Ipi lang naman ang magaling sa inyo? Ang sinasabi ko lang naman, magsikap kang mag-aral. Pahalagahan mo ang bawat sentimong ginagastos ko sa pag-aaral mo. Hindi na nga nagpatuloy sa pag-aaral si Ipe dahil ipinaubaya niya sa'yo ang taon na to. Aba, mahiya ka naman sa kuya mo. Hanggat maaari, ayoko ng pagbuhatan ka pa ng kamay. Napapagod na rin ako sa halos paulit-ulit mong pagpapasaway. Ano? Ikakatwira mo na naman bang may nambubuli sa'yo, ha, Umel? Wala po nang bully sa akin. Dahil hindi naman po ako pumasok eh. Saka Tay, bakit naman po ako mahihiya kay Kuya? Wala naman pong pumilit sa kanyang gawin yun eh. Kayo lang naman po nagdesisyon na wag po siyang mag-aral. Ano ka mo? Anong sabi mo? Wala po. Bakit po kasi nandito pa kayo eh? Akala ko po ba eh,
may aayusin kayong sirang tubo sa bahay ni Tatay Gas. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Parang ayaw mo yatang nakikita ko na sa bahay, ah. Kung hindi pa sumama ang pakiramdam ko, hindi ko pa malalaman ang mga pinaggagawa mo habang wala ako. Eh, ikaw naman, Ipe. Talaga bang hindi mo na kayang rendahan tong kapatid mo? Pinagtatakpan mo pa eh. Nalalaman ko rin naman kagad. Pinagkakaisahan niyo yata ako eh. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan kayong dalawa. Pasensya na po, Tay. Ayoko na po kasing dagdagan pa po ang pag-aalala nyo eh. Saka, kung magsusumbong po ako, baka bugbugin nyo na naman po itong si Omel eh. Ang ibig ba't sabihin, kuya? Ako lang ang nagpapasaway kay tatay at ako lang ang nagdudulot sa kanya ng pag-aalala. Pareho lamang tayo ah. Palagi kang nasasangkot sa gulo. Tapos ako ang lumalabas na masama. Kaya wag kang umasta na pinagtatakluban mo kay tatay. Hindi bagay sa'yo maging mabait na kapatid. Saka parang naninibago ako sa inyo. Para yatang hindi kayo nagwawala sa galit, tay ah. Noong nakaraang araw lang eh. Kulang na lang itakwil nyo na po ako. Ano po bang nakain nyo ngayon? At parang medyo bumait kayo. Tigil-tigilan mo ako, Umel, ha? Ikaw ang pinag-uusapan dito. Yan, nagmamagaling na naman kasi pasagot-sagot pa. Tama na yan, pwede ba? Sa harapan ko pa talaga kayo mag-aaway, mga tinamaan talaga kayo ng lintik. Magtitino lamang siguro kayo kapag namatay na ako. Ay, nako. Masama ang pakiramdam ko at nanginginig ang buong katawan ko. Total, nandiyan naman kayong dalawa. Ang mabuti pa, kayo na lamang muna ang pumasok sa trabaho ko. Pakiramdam ko para akong lalagnatin. Hindi ko kayang magtrabaho. Teka, sandali lang naman po tay. Bakit kami po? Ano naman po malay namin sa pag-aayos ng sirang tubo? Huwag mo akong pinaglololoko, Umela. Umabanti na naman yata ang katamaran mo. Alam ko marunong ka mag-ayos ng tubig. Dahil tinuruan ko na kayong dalawan ni Ipe. Hindi ka gumaya sa kuya mo eh. Ayos lamang sa kanyang mag-ayos ng tubo. Ay, nako. Ang bihira talagang buhay ito. Natural po, naayos lang po sa kanya. Sip-sip po kasi yan eh. Trabaho naman po niya talaga yun eh. Ayoko pong pumalit sa inyo, nakakahiya po. Makikita po ako ng mga kaklase ko. Mas lalo lamang po nila akong tutuksuin. Ikinakahiya mo ang trabahong nagpapakain sa inyong dalawa magkapatid. Ang trabahong nagpapaaral sa'yo, ha, Umel? Aba, pambihira ka talaga. Hindi ko na alam ang gagawin sa bata ka. Ano na lamang ang gusto mong gawin? Palamunin habang buhay, ganun ba? Ang sakit naman po ninyong magsalita. Sa tono po ng pananalita nyo, parang wala na po akong nagagawang tama ah. Aba, marunong ka palang makaramdam. Akala ko manhid ka na. Talagang yun naman po ang tingin niyo sa akin eh. Mabuti pa po si nanay. Alam kapag nasasaktan po ako. Iba na lamang po ang iutos niyo, tay. Basta wag lang po ang pagiging tubero. Mag-uukay kami ng lupa. Magtatanggal ng bara sa palikuran. Aalisin ng mga barado sa lababo ng bahay ng iba. Nakakadiri po yun. Basta ayoko po. Hindi ko na po hahayaang gamitin ang trabaho nyo para tuksuin na naman po ako ng mga classmate ko. Si kuya na lang po, tay. Siya na lang po ang utusan nyo. Wag na lang po ako. Ay, nako. Magpasalamat ka talaga, Umel. At masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kung hindi, babasagin ko na talaga na suntok yung pagbumuka mo. Talagang inuubos mo ang pasensya kung bata ka. Abatay, lalong hindi naman po ako makakapayag na ako lang po ang pupuntang mag-isa sa bahay ni Tatay Gas. Hindi po pwedeng hindi ako tutulungan nitong si Omel. Kalokohan yun, tay. Kung ganun at hindi naman po pala sasama sa akin si Omel, aba hindi na lang din po ako magtatrabaho doon. Nakakakilabot po ang bahay ng matandang yun eh. Saka kahit sabihin pang maraming tao ang nagpapagamot kay Tatay Gas, aba kakaiba pa rin po talaga ang lugar na yun. Kinikilabutan po ako doon eh. Diyos ko po! Ano bang kakaiba sa lugar na yun? Saan niyo ba naman ang mga kaduwagan ninyo? Dahil sa pagpapasaway ng mga anak ni Mang Bestor, wala itong magawa kundi ang madakot ang sariling dibdib at unti-unting napaupo sa upuang gawa sa kawayan.
Habol ang sariling hininga na hindi makapagsalita. Kaya ang magkapatid ay nag-aagawan sa pag-alalay sa kanilang ama na dismayado sa naririnig na katwiran ng mga anak. Habang ang may 20 taong gulang na si Ipe ay tila nagsisisi habang nakatingin sa nakangiwing muka ng kanilang ama. Tay! Tay, ano po nangyayari sa inyo? Tay! Nararamdaman kong humihina ng katawan ko. Nahihilo ko at palaging sumisikip ang aking dibdib. Kaya nga, iniiwasan kong magalit. Tay, pasensya na po kayo. Ikukuha ko po muna kayo ng tubig. Sandali lang po. Dali-dalin tumayo si Ipe para ikuha ng maiinom na tubig ang kanyang ama. Si Omel naman ay nakaalalay sa kanyang amang hinahabol pa rin ang sariling hininga. Bigla siyang nakaramdam ng awa para kay Mang Bistor. Ngayon lamang niya nakitang nagpahinga ang kanyang ama at ngayon lang din niyang nakitang naging mahinaw nito. Maya-maya pa ay bumalik ang kanyang kapatid, dala ang tubig na maiinom ni Mang Bistor. Nang mamatay ang nanay niyo, ipinangako ko sa kanya na papag-aralin ko kayo. Gagawa ko ng paraan kahit ipangutang ko sa iba makapagtapos lamang kayo ng pag-aaral at hindi nyo danasin ang hirap ng buhay natin ngayon. Bakit ba ang hirap-hirap para sa inyo? Nasundin ang sinasabi ko. Tay, uminom po muna kayo ng tubig. Huwag na po muna kayo magsalita. Inabot nito ang tubig kay Mang Bistor at mabilis namang ininom yun ng matanda. Habang titig na titig si Omel sa kanyang ama. Totoo lang naman ang sinabi niya. Hindi niya kaya ang trabaho ng kanyang ama. Nakakaramdam siya ng panliliit sa kanyang sarili kapag naghuhukay siya ng lupa para sa mga baradong tubo. Muling nanikip ang dibdib ni Mang Bistor at nabitiwan ito ang baso. Magkatulong silang dalawa ni Ipe sa paghilot sa nanlalamig niyang ama. Kaya naman ay naisip niyang tanggalin ang suot nitong damit. Tumambad sa kanilang paningin ang humpak nitong tiyan at labas ang buto sa dibdib. Mas lalong nakaramdam ng awa si Omel nang mapansin niya ang mga pasa sa braso ng kanyang ama, pati na ang nangingitim na butas sa kamay nito na parabang tinusok yon ng karayom. Nagkatinginan silang dalawa ng kanyang kapatid na si Ipe. Kaya hindi ito nakatiis at nagtanong na rin kay Mang Bistor. Tay, napano po ang mga pasa niyo po sa katawan? Saka ang mga butas po ng karayom sa gitna po ng siko niyo. Bakit may ganyan po kayo? May sakit po ba kayo na hindi sinasabi sa amin ni Omel? Wala yan. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Nagpasuri ako ng dugo kay Tatay Gas. Nangangamba kong magkaroon ng sakit na leukemia, katulad ng sakit ng inyong inang si Tasya. Lalo pa, marami na akong nababalitaang namatay nang dahil sa ganitong karamdaman. Kaya habang maaga pa, nagpapasuri na ako sa matanda. Alam naman ninyo na pila ang mga nagpapagamot kay Tatay Gas. Sigurado po ba kayong wala kayong sakit, Tay? Saka ano po ba sinasabi niyong wala lang po yan? Nangingitim na po ang mga sugat niyo, pati na po ang mga pasa. Parang malala na po ang sakit niyo, Tay Ay nako, kung talagang nag-aalala kayo sa akin, palitan niyo muna ako sa trabaho. At nakakahiya naman kay Tatay Gas. Malaki na ang utang natin sa kanya. Kaya sana naman, pagbigyan niyo na ako. Kahit ngayon lang, mga anak. Ayos naman yan, oo. Talaga naghahanap kayo ng paraan para mapilitan kaming gawin po ang trabaho ninyo Omel, tama na nga yan. Wala naman tayong magagawa Talagang may sakit si tatay. Saka, sa atin din naman napupunta ang pinaghihirapan ni tatay Di naman siguro kabawasan sa pagkatao mo ang pagpalit pansamantala sa naiwan niyang trabaho. Mas mahalaga pa ba sa iyo sasabihin ng ibang tao kaysa sa kalusugan ni tatay? Sus, pumapapil ka naman kay Tatay para mapuri ka na naman niya. Saludo talaga ako sa iyo sa pagiging mabuti mong anak. Ikaw na talaga. Tumigil na nga kayong magkapatid. Hindi na ba talaga kayo magkakasundo? Ay nako, pareho ko kayong mahal.
Dahil pareho ko kayong anak. Malupit man ako sa inyo. Dahil ayokong lumaki kayong mahina at duwag. Sa dami ng nargabyado kong tao, nag-aalala ko na baka isa sa inyo ay gantian ng pamilyang napatay ko. Kahit na pinagdusahan ko pa sa kulungan yun, iba pa rin ang galit ng isang taong nawala ng mahal sa buhay. Kaya maging matapang kayo, pero hindi sa bawat isa. Magkapatid kayo, kaya dapat nagmamahalan kayo. Tay, tigil niyo na po yan. Sarili na lamang po niyong isipin niyo, tay. Pero nararamdaman ko po na mas mahalaga po sa inyo si Kuya Ipe. Umel, pwede ba? Makinig ka naman kay tatay oh. Kung ayaw mo sumama sa akin para pumalit kay tatay, sige. Hindi naman kita pipilitin eh. Huwag ka lang magpasaway sa kanya. Pambihira ka talaga. Omel, anak, matitiis mo bang pumunta na mag-isa ang kuya mo sa bahay ni Tatay Gas? Sige na, anak, kahit ngayon lang. Kailangan lang talagang maayos kagad ang lababo ng bahay ng matanda. At kahapon pa raw yun hindi nagagamit. Masyelan pa naman sa bahay ang asawa niya. Palaging gusto ng tubig dahil sumasakit daw palagi ang balat kapag hindi nababasa ang katawan. May sakit daw ang asawa nito, kaya mahalaga ang bawat oras sa matanda. Konektado kasi ang tubo sa tagas ng lababo kaya magdala na rin kayo ng teflon tape. Hindi kayo matatagalan sa pag-aayos ng tubig dahil dalawa naman kayo. Sige na mga anak. Ay, nako, sige na nga. Basta ngayon lang po, tay, ha? Oo. Kaya, pagkatapos nito, bumalik ka na sa pag-aaral mo, ha? Nakakuha na ng kontrata sa bayan si Ipe. Kaya tayong dalawa ang madalas na magkakasama sa bahay. Kung nahihiya ka sa trabaho natin, magsikap kang mag-aral. Nang hindi ito ang trabahong makukuha mo pagdating ng panahon. Wala naman po masama sa pagiging tubero natin, tay. Ang isip lang po ni Umel ang nagpapasama. Marangal po ang trabahong to. At wala po tayong inaargabyadong tao. Masyado lamang na nag-iinarte ang anak niyong yan eh. Di naman siya mayaman para pumili ng trabaho. Di ko nga po alam kung saan nagmana ang anak niyo. Ako po, kontento ko sa ano lang po ang kaya niyong ibigay sa amin. Kaya sana, pagtiyagaan naman niya kung ano meron tayo. Huwag maghangad nang hindi naman kaya. At huwag magmalaki nang wala namang napapatunayan sa sarili. Dahil wala pa naman po siyang kakayang maghanap ng trabaho eh. Umaasa lang naman din po sa inyo. Teka, sa tono ng pananalita mo, kuya, parang may sama ka ng loob sa akin, ha? Anong kontentong pinagsasabi mo? Kaya ba hindi ka nag-aaral at ako pa ang ginagawa mong dahilan? Masyado naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Eh sino naman matutuwa sa iyo, Omel? Tuwing sinasabi mo na ikinakahiya mo ang trabaho ni tatay, para na akong dinudurog sa iya dahil nasasabi mo yan sa tatay natin. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil ayokong magkasagutan tayo sa harap ni tatay. Katulad ng ganito. Pero hindi, sumusobra ka na eh. Sa kalagayan bang ganyan ni tatay, yan pa rin ang iniisip mo? Makasarili ka. Hindi na napigilan ni Ipe ang bugso ng kanyang damdamin. Habang si Umel naman ay hindi rin naging maganda ang dating sa kanyang pandinig sa mga sinabi nito. Kaya naman, napatayo siya sa kanyang pagkakaupo at hinarap ang namumulang si Ipe. Magdaan-daan ka sa pananalita mo. Kapatid lang kita. Sasama na nga ako eh. Ang dayang pang sinasabi. Ano pa tilatayo-tayo mo dyan, kuya? Tara na. Tignan mo nga, ang galing mo. Palagi mo na lang ako pinapalabas na masama. Sige na, kumilos ka na. Baka mamaya yan eh. Magbago pa ang isip ko. Tama na yan, tama na yan. Pambihira naman kayo. Nasa harapan ko kayo ah. Hindi ganyan ang pinapangarap kong pasunuran yung dalawang magkapatid. Lalong-lalo ka na, Umel. Matuto kang gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Kahit po ba mali na, tay? Mali na ang mga katwiran nyo? Kaya kayo nagtatagal at nagkakahabaan ng pag-uusap dahil ayaw ninyo magpatalo sa isa't isa. Kung ayaw nyo, sige na. Ako na lang. Ako na lang ang papasok sa trabaho. Pasensya na po kay tay. Magpahinga na po kayo. Kami na po ang papasok sa trabaho nyo. Sige na po tay, magpahinga na po kayo. Hindi na nga sinubukan ni Umel na makipagtalo sa kanyang kapatid
para hindi na mag-alala ang kanyang amang si Mang Bistor. Nagbago lang naman ang lahat nang mabaon sila sa utang kay Tatay Gas. Yun ang ginamit nilang pagpapalibing sa kanilang ina at sa serbisyo ni Tatay Gas habang ginagamot nito noon si Aling Tasya. At ngayon naman ay sa pagsusuporta sa kanyang pag-aaral. Pero magmula nang malulong siya sa barkada ay tila nagbago ang pananaw niya sa buhay na kung minsan ay aminado naman siyang wala na rin sa lugar at puro pahirap lamang ang kanyang dala sa kanyang ama. Doon na rin nagsimula ang pagkukumpara niya sa pagmamahal ng kanilang ama sa kanyang nakatatandang kapatid. Kaya ang lahat ng sama ng loob niya para dito ay idinadaan na lamang niya sa pagpapasaway. Kulang siya sa pansin at kulang sa pagmamahal ng kanyang ama dahil subsub ito sa trabaho bilang tubero at hardinero ni Tatay Gas. Nang maihanda nila ang gagamitin para sa pag-aayos ng tubig, ay nagpaalam na sila sa kanilang ama na nakahiga sa katre na gawa sa kawayan. Habang nakatingin si Omel rito, kaya hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala. Nagtataka siya sa itsura ng balat ni Mang Bistor. Pareho yun sa balat ng kanilang ina bago ito namatay. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang takot. Hindi niya kakayanin na mawalan pa ng isa pang magulang. Paglabas nila ng bahay ay nakasalubong naman nila ang matandang lalaki. Tuloy-tuloy ito sa pagpasok sa loob ng kanilang tahanan. Pero dahil nagmamadali sila, hindi nila pinansin ang bisita ni Mang Bistor. Sa isang liblib na baryo ng San Ildefonso ay nauso ang sakit na leukemia. Sa katunayan, marami na ang nangamatay sa sakit na inspeksyon sa dugo. Ang kanilang baryo ay meron isang doktor na siyang nagbabantay sa ganitong uri ng sakit. Tanging si Tatay Gas lamang ang nakakagamot sa mga tinatamaan ng sakit na ito. Ngunit dahil sa kakulangan ng gamit at gamot, marami pa rin ang nasasawi dahil sa sakit. Kung gumaling man sa karamdaman, ay nakakapagtakang 2 araw lang ang lumilipas, ay mababalitaan na lamang na namatay na rin ang pasyente. Kung hindi nagpapatiwakal, ay natatagpuan na wakwak ang tiyan sa loob mismo ng mga bahay ng mga ito. Nawawala ang laman loob at misteryosong natutuyo ang katawan. Parang nasunog na halos kasing tigas ng kahoy. Maraming nagsasabi na baka raw biktima ng aswang na aninipsip. Ang aninipsip ay isang nilalang na sumisipsip ng dugo ng taong may sakit o di kaya naman ng taong kamamatay pa lang. Ngunit wala pa namang makapagpapatunay na totoong may aswang sa kanilang lugar. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nalalaman kung saan at paano nagsimula ang ganong karamdaman. Mabait si Tatay Gas. Sa katunayan, ayaw nitong nagpapatawag na doktor dahil pantay raw ang tingin nito sa mga tao. Sa katunayan, ay hindi nagpapabayad ang matanda sa serbisyo nito. Ngunit marami pa rin ang nahihiyang magpagamot na wala man lang na ibabayad sa matanda. Lalo na at higit na mas kailangan nito ang pera dahil sa asawa nitong si Lola Karing. Isa sa mga natulungan ni Tatay Gas ay ang kanilang ina. Subalit dahil sa paninindigan ng kanilang amang si Mang Bistor, sinikap nitong magbayad ng utang sa pamamagitan ng serbisyo. Babayaran nila ng paunti-unti ang utang kapag magtatrabaho ito sa bahay ng matanda. Kilala ko ang matandang nakasalubong natin kanina, Omel. Palagi ko siyang nakikitang pumupunta sa bahay. Kanina ko lamang siya nakitang pumunta sa bahay, kuya. Tama kayang iniwan natin si tatay na mag-isa? May tiwala naman ako sa matanda na wala siyang gagawin kay tatay. Pero kay tatay, kuya, wala akong tiwala sa kanya. Isa pa, ano bang meron at palaging pumupunta ang matandang yun sa bahay? Hindi ko nga rin alam Masama ang kutob ko. Lalo pa at siya ang kapatid ng matandang nababalitaang nawawala sa baryo natin.
Tapos, nalaman kong inako ni tatay ang pagkawala ng kapatid ng matanda. Pagkatapos, biglang nawala yung matandang yun. Hindi ko lang maalala kung ano ang pangalan ng matanda. Pero naniniwala akong walang kasalanan si tatay doon. Nung makulong si tatay, palagi tayong binibisita ni Tatay Gas. Sinusuportahan niya rin ang pag-aaral ko, pati ka na. Nag-aalala ako, kuya. Para bang may mali. Sana naman wala. Bilisan mo na nga lang sa paglalakad. Bigla akong kinilabutan eh. Bakit kaya sa gitna ng kagubatan itinayo ang ospital ni Tatay Gas, no? Nagtataka lang talaga ako. Ang dami mo namang iniisip. Siyempre, may maayos sa dahilan yun. Saka, palagi namang maraming tao sa bahay ni Tatay Gas eh. Kaya lang naman ako natatakot dahil dumadaan tayo rito sa Kakauyan. Lalo na kapag hindi kaagad natin natatapos ang trabaho. Paniguradong gagabihin na naman tayo nito sa daan. Dapat pala, kuya. Bilisan natin ang paglalakad. Ayoko rin naman naabutan tayo ng dilim sa daan. Tila gumapang ang malamig na hangin sa katawan ni Omel habang sumisiksik at napakapit siya sa braso ng kanyang kapatid. Para bang hindi sila nag-away kanina kung makalapit siya dito. Akma na sana nilang ihahakbang ang kanilang mga paa nang makita nila ang pinagkakaguluhan ng langaw sa unahan ng kanilang daan. Kasunod ng pagkalat ng mabahong singaw na parang nabubulok na laman ng hayop. Dahan-dahan silang lumapit sa kinaroroonan ng bagay sa lupa. Ganon na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ang nabubulok na katawan ng usa. Butas ang tiyan at maraming uod sa katawan. Bagamat tila natuyo ang dugo nito sa katawan, kapansin-pansin naman ang paghihirap ng hayop sa kamay nang pumaslang dito. Grabe naman, kuya. Para namang aswang ang dumali sa katawan ng usa na yan. Tingnan mo, durug-durug na. Tsaka kitang-kita ang dilat ng mga mata ng usa. Pambihira. Hindi ako makakain ng maayos mamaya nito. Tumahimik ka na nga. Nakakatakot na nga eh. Babanggitin mo pa ang pagkain. Tara na, umalis na tayo. Bilisan na natin maglakad. Nilampasan nila ang nilalangaw na katawan ng usa, habang ang mabaho nitong amoy ay parang dumikit pa sa kanilang mga damit. Mas lalong hinigpitan ni Omel ang dala nilang gamit sa pag-aayos sa tubig. Halos tumakbo ang dalawa sa paglalakad, makalayo lamang sa lugar na yon. Maya-maya pa ay nakasalubong naman nila ang 5 lalaking may dalang mga panggatong na kahoy. Laman din ng usapan ng mga ito ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa kanilang baryo. Dahil sa narinig ni Omel, hindi sinasadyang napalingon siya sa gawin ng lalaking nakasandong kulay puti. Kaya kitang-kita niya ang mga pasa sa balat ng lalaki. Nagtataka man ay pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Sa isip niya ay parami na ng parami ang mga lalaking nagkakasakit. Biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil katulad yun ng sakit ng kanilang ama. Ilang saglit pa ay tuluyan na siyang nahulog sa malalim na pag-iisip habang nakasunod siya sa kanyang kapatid. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, ay narating nila ang bahay ni Tatay Gas. Nakatayo yun sa gitna ng kakauyan dahil ayon dito, malaki ang maitutulong ng sariwang hangin sa katawan ng nagiging pasyente nito. Pagdating nila roon, ay nakita nilang mahaba ang pila ng mga lalaki at babaeng nagpapagamot sa matanda. Kinukuha ni Tatay Gas ng mga dugo ang pasyente para dalhin sa bayan at ipasuri sa laboratorio kung ano ang sakit ng mga ito. Kapansin-pansin na halos lahat ng naroroon ay katulad ni Mang Bestor na may pasarin sa kamay. Nakita sila ng matanda kaya't tumayo ito para lumapit sa kanila. Aba, sandali lang. Bakit kayo ang narito? Nasaan si Bestor? Naku, pasensya na po Tatay Gas. May sakit po kasi si tatay kaya kami po muna ang pinadala niya para mag-ayos po ng lababo niyo. Huwag po kayo mag-alala. Dalawa naman po kami ng kapatid ko na pareho po kaming marunong mag-ayos nun. Aba matatapatan ba ninyo ang husay sa pagtatrabaho ng inyong ama? Siyempre naman po, Tatay Gas. Abay, ganun ba? Pero hindi lababo nga ayusin nyo ha.
kundi tubo na nakabaon sa likod ng bahay namin. Mukhang tumatagas na naman at walang nakakarating na supply ng tubig sa kwarto ng asawa ko. Alam niyo naman na hindi siya pwedeng walang tubig dahil sa kalagayan niya. Teka, nasan ba ang pala niyo? Kung wala meron akong isa ron na nakasandal sa may dingding. Gawan na ninyo ng paraan ng hindi na palaging umiiyak ang asawa ko. Lalo na't kailangan din ng mga pasyente ko ang tubig. Mahalaga ang tubig dito. Mag-uukay po ba kami, Tatay Gas? Matagal na hindi sumagot ang matanda sa tanong na yon ni Umel. Sa halip, tinitigan siya nito ng matagal na para bang sinusuri ang kanyang katawan. Mukhang hindi siya napansin kanina. Ikaw na ba si Umel? Aba, malaki ka na palahan eh. Parang kailan lang dalawa na pala ang binatang anak ni Bestor. Mukhang malusog ang katawan ninyong magkapatid Ingatan nyo, baka mahawa kayo ng mga sakit nila. Masyado nagpapabaya sa kanilang sarili. Kaya hayan, nagkaroon sila ng impeksyon sa dugo. Pero hindi po yan ang pinunta namin dito, Tatay Gas. Ang sabi po nyo kanina maghuhukay po kami ng lupa. Hindi naman po siguro malalim ang kailangan naming hukayin, ano po? Ay, hindi naman. Kaya-kaya nyo naman yun. Kailangan kasi maghukay para mahanap nyo kung saan tumatagas ang tubig. Sige na. Alam na ni Ipe kung nasan yun. Dahil dati na siya nag-ayos ng tubo namin sa likod ng bahay. Kailangan ko nang ipagpatuloy ang ginagawa ko. Sige. Ituloy nyo na ang gagawin ninyo. Sige po, Tatay Gas. Kami na po ang bahala. Nang tumalikod si Tatay Gas sa kanila, ay saka naman nagreklamo si Umel sa kanyang kapatid. Ayaw na ayaw pa naman niya ang pagdudukal ng lupa dahil ayaw niya ang amoy ng putik. Lalo na kapag dumidikit yun sa kanyang kamay. Tila naiintindihan naman ni Ipe kung ano ang ibig sabihin ni Umel. Kaya naman, ngumiti ito ng matamis. Tila ba tuluyan na nitong nakalimutan ang galit nila sa isa't isa. Oo na! Ikaw na lang sa pagdudukal. Ako naman sa pagdadakot ng lupa. Saka, huwag ka mag-alala. Walang ibang taong makakakita sa atin sa likod ng bahay nila. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pasensya ka na kanina. Nasaktan ka nang dahil sa akin. Alam mo naman na para sa iyo lang din naman ang sinasabi namin ni tatay Pero kahit hindi mo sabihin, alam kong katulad ko nag-aalala ka rin sa kalagayan ni tatay. Oo naman, kuya. Saka nakita mo ba na marami sa mga pasyente ni Tatay Gas ay meron din siyang kagaya ng sakit ng mga tao rito? Natatakot ako, kuya. Paano kung may sakit din siyang katulad ng kay nanay? Diyos ko, wag naman sana. Tara na nga, nang malibang tayo at hindi na muna mag-alala para kay tatay. Alam ko may awa ang Diyos. Gagaling din siya sa kanyang sakit. Saka lang nakahinga ng maluwag si Umel at ipinagpatuloy ang paglalakad papunta sa likod ng bahay ni Tatay Gas. Ilang saglit lang ay tumambad sa kanilang paningin ang masukal at maputik na likod ng bahay ng matanda. Kahit nakatayo ang sementadong bahay sa gitna ng kakawyan, ay para rin yun isang ospital para sa mga mahihirap. Meron din na nakadikit na lumot sa dingding ng pader. Pero kapansin-pansin naman ang magagandang halaman sa paligid. May mga iba't ibang kulay ng bulaklak sa mga halaman na nakatanim na lalong nakadagdag sa pagkakalmado ng paligid. Matagal na inalagaan ng kanilang ama ang mga halamang yon. Kaya naman, tila nawala ang lahat ng alalahaning gumugulo sa isip ni Umel. Kaagad nilang pinagtuunan ng pansin ang basang lupa. Itinuro ni Ipe sa kanya ang mga dapat niyang gawin. Nakita ni Umel ang nakasandal na pala sa sementadong dingding ng likod ng bahay. Nilapitan niya yon at hinawakan ng puluhan na gawa sa kahoy. Saka lumapit kay Ipe, naabala naman sa paghahanda ng mga gagamitin sa pagsisimula ng kanilang trabaho. Sinimulan ni Umel na ibaon ang hawak niyang pala sa malambot na lupa at walang imikan na ipinagpatuloy nila ang pagdudukal. Maya-maya pa ay nagpahinga si Umel
habang pinapanood ang ginagawa ng kapatid. Inaalis naman ito ang lupa sa hukay. Hindi nagtagal ay tumambad sa kanilang paningin ang luma at makalawang na tubong may tagas ng tubig. Mas lalong lumakas ang pagtulo ng tubig sa butas nito nang tuluyan nilang matanggal ang lupa. Kaya naman, nagmamadaling nilinisan ni Ipe ang tubo, saka binalutan ng teplon tape. Akma na sanang ibabalik ni Umel ang lupa sa dating pinaghukayan nang bigla silang nakarinig ng malalakas na sigaw ng babaeng umiiyak. Nagmumula yun sa maliit na bintanang nakaharap sa kanila. Ungol yun ng isang matandang babae na tila ba nasasaktan. Bagamat hindi nila naiintindihan ang salitang naririnig mula sa garalgal na boses ng matanda, naramdaman ni Umel ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Bigla siyang kinabahan at nakaramdam ng takot. Kasunod ng muling pagsigaw na parabang humihingi ng tulong kay Tatay Gas. Sumisigaw ito dahil hindi na raw nito kaya ang sakit. Punong-puno ng pagmamakaawa, nabigyan na ito ng tubig. Nagkatinginan silang dalawa at maingat ang hakbang na nilapitan nila ang nakabukas na bintana. Ngunit sa unang pagtapak nila sa malumot na bahagi ng semento ay magkasabay rin silang bumagsak sa ibaba ng balon. Sumalubong kagad sa kanila ang madilim na bahagi ng imbornal. Ganon din ang pagpasok ng mabahong singaw sa kanilang ilong, ng mabahong amoy na parabang nabubulok na katawan ng hayop. Pagtingala nila, nakita nila sa taas ang maraming tumatagas na tubo sa kisame ng imbornal, pati ang umaalingaw-ngaw na tunog ng pagpatak ng tubig sa sahig ng malaking imbornal ay nagdulot din sa kanila ng nakakakilabot na pakiramdam. Idagdag pa ang paghalinghing ng matandang babae. Kuya, anong klaseng lugar to? Saka ang baho naman. Pambihira talaga oh. Umiiwas na nga tayong marumihan eh. Para naman tayong iniluwa ng imbornal. Kung alam ko lang na magkakaganito tayo, hindi na sana ako pumayag na sumama sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Akala ko ba'y ayos na tayo? Aksidente ang nangyari, ano ka ba? Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Pareho naman tayong nahulog sa imbornal eh. Hindi ka pa ba nakakakita ng itsura ng imbornal? Ay naku, pambihira ka talaga, oo. Parang may ibig sabihin sa sinasabi mo ah. Ikaw kasi, nadamay tuloy ako. Nahulog tayo sa imbornal. Alam kong imbornal to kuya. Ito ang kadalasang ginagamit ng mga gumagawa ng bahay para sa maayos na pagpapadaloy ng tubig sa kanilang tahanan. Kadalasan pa nga, kapag matagal na ang imbornal, pinamamahayan na to ng makakamandag na ahas katulad ng kobra. Kaya hindi biro na kapag nahulog tayo rito ay masisiguro dating walang mangyayaring masama sa atin. Oo na. Ang haba naman ng paliwanag mo eh. Bakit ba gusto mo makita ang pinanggagalingan ng iyak ng babae? Paano naman kasi kuya? Saan ba nang gagaling ang iyak na yun ng babae? Kawawa naman eh. Halata namang nakakulong ang asawa ni Tatay Gas sa silid na may maliit na bintana. Dapat, inilalabas din ng matanda ang kanyang asawa. Baka naman naiinip na. Hindi ba't sabi naman ni Tatay Gas, may sakit daw ang asawa niya at kailangan palagi ng tubig? Huwag na nga lang yun ang pag-usapan natin. Baka mapagalitan lamang tayo ni Tatay Gas kapag narinig niyang nakikialam tayo sa kanila. Ewan ko kuya, ni minsan, hindi pa naman nating nakita ang asawa ni Tatay Gas eh. Saka bakit ganito? Hindi naman natin sinasadyang pumasok dito, di ba? Kung hindi luma ang sementong natungtungan natin, hindi naman natin makikita to eh. Para kasing bagong hukay lang ang kinalalagyan ng imbornal. Saka tignan mo kuya oh, ano kaya yung kumikislap na batong ito na nakabalot sa bulok na tela? Kanina ko pang napapansin na parang nag-aapoy yung bato eh. Oo nga no. Sandali nga, huwag mo munang hawakan. Baka pag hinila mo bumagsak ang mga lupa, mas lalo tayong mahihirapan pa nagkataon. Baka madaganan pa tayo dito at dito tayo malibing ng buhay. Saglit lang kuya. Gusto ko lang makita ko anong bagay na to.
Hindi naman siguro matitibag ang lupa eh. Maliit lang naman to eh. Ay naku, ang kulit talaga. Tama na sabi yan eh. Ituloy na natin ang ginagawa natin. Sige ka, kapag natagalan tayo, aabutin tayo ng pagdilim sa daan. Iiwan talaga kita rito. Oo na, oo na. Nanakot ka na naman. Tara na, magtrabaho na tayo. Parang titignan lang eh. Saglit lang naman eh. Ano ka ba naman? Huwag mo nang pakialaman ng batong yan. Baka mamaya mapahamak tayo sa ginagawa mo eh. Ang dami naman ng taga sa tubo, kuya. Luma na kasi at hindi madalas nabibisita. Pabor din sa atin ang pagkakahulog natin dito, Omel. Dahil nadiskubre natin ang maraming tagas ng tubig sa tubo. Ngayon ko lang napansin na konektado pala ito sa silid ng asawa ni Tatay Gas. Bilisan mo na nga lang, kuya. Grabe ang baho. Parang hindi na ako makakatagal dito. Para ka namang hindi anak ng mahirap eh. Sanay tayo sa ganitong trabaho, no? Gumagawa ka lang siguro ng dahilan para umakyat ka na sa taas eh. Isipin mo na lang na ito ang ginagawa ni tatay sa araw-araw at pagkatapos ay aartihan mo lang na parang ewan. Lalaki ka, oy. Yan ang isaksak mo sa isip mo. Dapat sa atin palaging palaban sa lahat ng klase ng trabaho. Lalo na kapag nagkapamilya ka na. Hindi ka na pwedeng mag-inarte dahil magugutom panigurado ang pamilya mo. Sus, kasintahan niya eh, wala pa ako. Asawa pa kaya? Eh hindi ka naman kasi nanliligaw eh. Kung gusto mo, ligawan mo yung anak ni Aling Tess. Maganda yun. Kuya naman eh. Sa pangit mo, hindi ako nakakapasa. Sa maganda pa kaya? Sira, puro ka talaga kalokohan eh. Hindi na nga pinansin ng magkapatida ang bagay na nakalawit sa kisame ng imbornal habang naglalagay sila ng teflon, paghihikit ng mga tornilyo at paglalagay ng saddle clamp sa tubo ay muling napatingin si Omel sa lumang tela. Kanina pa niya nahahalata ang kanyang sarili na sa tuwing hahawakan niya ang tubo ay hindi niya maiwasang hindi mapatingin sa bagay na kumikislap sa itaas. Para bang may kung anong malakas na enerhiyang humihila sa kanya para hilahin ang bagay na yun. Kaya habang hindi nakatingin si Ipe, ay dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng kumikislap na bato. Sinamantala niya ang pagkakataong abala pa rin sa ginagawa ang kanyang kuya Ipe. Hinilan ni Omel ang bato na nakabalot sa lumang tela. Sumama ang isang tipak na hugis bilog na bato. Nagulat siya dahil isang uri yun ng kwintas na may hati sa gitna. Ngunit sa hindi inaasahan, kasama ng lumang tela bumagsak ang kalansay at bungo ng tao. Sinundan pa ng mga garaba na tuluyang bumagsak sa sahig ng imbornal. Kumalat ang mga bagay na yon sa sahig, kaya hindi na naitago pa ni Ipe ang pagkairita sa kapatid niyang si Omel. Umel, anong ginawa mo? Grabe ka, ang tigas talaga ng ulo mo. Nakita mo na. Gumuho na ang lupa. Hindi na natapos ni Ipe ang mga sasabihin nito nang mapansing hindi makapagsalita si Omel. Nanginginig ang kanyang kamay na nakatingin sa nakalatag na kalansay. Bumalot ang takot sa buo niyang katawan habang hindi inaalis ang tingin sa mga bagay na nakakalat sa sahig. Kuya, buto ito ng tao ah. Bakit may kalansay ng tao sa loob ng imbornal? Diyos ko, may pinatay ba rito? Oo nga no. Diyos ko po, paano nangyari to? Alam kaya ni Tatay Gas na may katawan ng tao sa ilalim ng bahay nila? Sa tingin ko, matagal na ang kalansay sa imbornal. Kuya, baka ang may-ari ng kalansay ay isa sa mga naging pasyente ni Tatay Gas. Pagkatapos basta na lamang itinapon dito, di kaya naman hindi niya rin alam ang tungkol sa kalansay na to. Makikilala lamang natin siya sa kwintas na to, kuya. Saka, tignan mo kuya oh. Nakuha ko to sa leeg niya. Ito ang bagay na kumikislap kanina. Patingin nga. Aba, buhay na ba to ah? Dati ko nang alam ang tungkol sa bagay na to dahil sa matandang tinulungan ko nung isang araw. May ganito rin siya. Tama. Naalala ko na ang matandang tinulungan ko nung isang araw
ay ang matanda ring madalas nating nakikitang pumupunta sa bahay. Hindi kaya ang hinahanap niyang kapatid ay ang nagmamay-ari ng kalansay na to? Sana nagkamali ako. Sana mali ako ng iniisip. May isang bagay tayo natuklasan at ang kwintas na to ang susi sa katotohanan. Katotohanan ano, kuya? Katotohanan may tinatagong lihim si tatay sa atin? Saka, sinong matanda ba at sinasabi mo, kuya? Paano naman mapupunta ang kapatid niya sa ilalim ng imbornal na to? Yung matandang madalas na pumupunta sa bahay natin, siya si Lolo Teban. At ang kapatid na matanda ang sinasabing pinatay naman ni tatay. Kaya siya nakulong nun. Hindi pa nga tayo pinapanganak eh. May ganito ng issue si tatay eh. Kaya siya nakulong nun. Diyos ko, ano ba yan? Bigla ako nag-alala dahil may posibilidad na baka ito na ang matagal na hinahanap ni Lolo Teban. Ang tanong, bakit naman papatay ni tatay ang kapatid ni Lolo Teban? Hindi kaya naging mabait sa atin si Tatay Gas ay alam niya rin ang tungkol sa kalansay na to? Naku, Diyos ko po, bigla naman akong kinilibutan sa naisip ko. Ano nang gagawin natin sa kwintas, saka sa kalansay? Ako na magtatabi ng batong buhay, Omel. Baka mawala mo pa eh. Hindi, kuya, ako na magtatabi. Ang ganda kasi. Saka, hindi naman sa atin to eh. Dito yan sa kalansay eh. Sa pag-aagawan ng magkapatid sa kwintas na hawak ni Umel, ay hindi sinasadyang nahati yun sa dalawa. Sa malakas nilang paghihilahan ay tumalsik sila at napatihaya sa sahig ng imbornal. Nang akma ng tatayo si Umel para sana pagalitan ng kapatid, ay biglang lumiwanag ang buong paligid ng kanilang kinaroroonan. Kasabay ng paglakas ng iyak ng babaeng nakakulong sa silid, nanginginig ang kanilang katawan at hindi malaman ang gagawin. Tila biglang nagkaroon ng malakas na puwersa sa kanilang katawan. Pareho silang nagulat nang biglang narinig nila ang malakas na boses ng nag-aalalang si Tatay Gas. Sa labis na pagmamadali ay naitago nila sa loob ng kanilang bulsa ang 2 kwintas na nakuha nila mula sa hukay. Umel! Ipe! Abay, ano nangyari sa inyo dyan sa loob? Umel! Ipe! Wala po. Nagulat lang po kami sa pagtagas po ng tubig sa tubo nyo. Huwag na po kayo mag-alala. Nakita na po namin na sira. Abay, bilisan nyo! Natatakot kasi ang asawa ko. Hindi siya sanay na maingay dyan sa imbornal. Sige na! Sige po, bibilisan na po namin. Malapit na po kami matapos. Yun lang at wala na silang narinig na tugon mula kay Tatay Gas. Nawala rin ang malakas na pagsigaw ng matandang babaeng nakakulong sa silid. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin habang nakatingin sa kalansay na nakalatag pa rin sa sahig na may konting tubig. Hindi rin nila alam kung ipapaalam ba nila ang kanilang mga natuklasan kay Mang Bestor. Ngunit sa pagkakataong yun ay biglang kinabahan ang batang si Umel dahil alam nilang magdudulot ng malaking kaguluhan ang pagkakatuklas nila sa kalansay na yun. Tinapos nila ang trabahong nakita sa loob ng imbornal. Bago sila umahon pa itaas ng balon, ang buong akala nila ay nakaalis na ang matanda. Ngunit sa pag-ahon nila ay nakita nilang nakatayo ito sa tapat ng nasirang semento. Parang kanina pa sila hinihintay at pinakikinggan kung ano ang pinag-uusapan nila. Hindi sila makatingin sa mga mata nito at tila ba sinusuri ang kanilang buong katawan. Si Umel ang agad na nakabawi at hindi nagpahalata ng nararamdamang takot para sa matanda. Pwede nyo na pong gamitin ng tubig, Tatay Gas. Uuwi na po kami kagad. Ang baho po kasi ng damit namin eh. Kaya nga nagtataka ko sa inyo eh. Kung paano kayo nakakatagal sa loob ng lumang imbornal. Muntik na nga po kaming himatayin eh. Nang mahulog po kami sa loob ng imbornal kanina. Kaya aksidente lang po ang pagkakadiskubre namin sa tagas ng tubo. Siniko ni Umel ang kanyang kapatid na hindi na nakapagsalita sa kanyang tabi. Kaya naman, tila wala sa sariling bigla itong nagsalita habang hindi tumitingin sa gawi ni Tatay Gas. Sige po.
Uuwi na po kami, Tatay Gas. Bigla pong sumama ang pakiramdam ko eh. Gawa po siguro ng amoy ng imbornal. Sige po. Hala sige, makakaalis na kayo. At nabasa rin pala ang damit nyo. Maligo kayo kagad pag uwi nyo. Aba delikado yan. Tapos bukas ko na lang ipapadala ang bayad ko sa inyo para ang kalahati maibawas sa utang ng inyong ama. Pakisabing magpagaling siya, hane. Marami po salamat, Tatay Gas. Ay, teka, sandali lang po. Ano po ba sakit ni Tatay? Nabanggit po kasi niya sa amin kanina na nagbigay daw po siya sa inyo ng dugo para ipasuri daw po sa bayan. Hindi po ba malala ang sakit niya? Oo, nagpasuri nga siya ng dugo sa akin. Mamaya ko pa malalaman ang resulta ng laboratorio kapag nagatid ako ng panibagong mga blood sample. O siya sige, at sasabihin ko na lamang sa inyo ang resulta sa pagsusuri ng dugo ng inyong ama. Kailangan na ninyong umalis at mahirap nang abutan pa kayo ng pagdilim sa daan. Sige na, magmadali na kayo. Halos mag-unahan ang magkapatid sa pagdampot ng kanilang mga gamit sa lupa. Inayos naman ni Umel ang kanyang suot na damit bago na unang maglakad papalayo sa bahay ng matanda. Pakiramdam ni Umel ay nakasunod ng tingin si Tatay Gas habang naglalakad sila papalayo. Ilang dipa ang layo nila sa matanda ay hindi na siya nakatiis na muling kausapin ang kanyang Kuya Ipe. Pinag-usapan nila ang kanilang mga natuklasan sa ilalim ng imbornal. Kuya, hindi kaya nakalata sa atin si Tatay Gas? Nakita mo ba yung mga tingin niya sa atin? Sa palagay ko hindi naman dahil pinayagan pa niya tayong umuwi eh. Kuya, ano kaya kung magtanong tayo kay Tatay kung alam niya rin yung tungkol sa lumang imbornal? Para kasing hindi basta lamang imbornal yung nakita natin eh. Para kasing libingan o kaya lihim na lagusan. Ay nako, umiral na naman ang pagiging mausisa mo. Dinadagdagan mo na naman ang mga alalahanin natin eh. Huwag mo na nga lang palakihin ng gulo. Alam kong alam ni Tatay ang tungkol sa imbornal dahil siya nangangasiwa sa bahay ng matanda, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa tubig. Ang hindi lang talaga sigurado sa akin ay ang kalansay na nakuha natin. Ay nako, pati sa kwintas na nasa bulsa natin. Para kasing may hindi tamang nangyayari. Basta, iba ang kabang bumabalot sa dibdib ko. Kakaiba talaga. Magtatanong pa sana si Umel nang biglang dumilim ang kalangitan. Lumamig ang simoy ng hangin, kasunod ng kakaibang paghuni ng mga ibon na parabang natatakot sa paligid. Kaya naman, napasiksik si Umel sa braso ni Ipe na pareho niyang hindi na rin mapakali sa kinatatayuan at panay ang linga sa paligid. Nagmistulang gabi ang palibot ng kakahuyan sa biglang pagkalat ng dilim. Para bang kusang nagtago ang konting sikat ng araw sa ulap at nagbanta ang malakas na pag-ulan. Kuya, nakakatakot naman. Bakit parang biglang naging kakaiba ang paligid? Yun nga yun ang pinagtataka ko eh. Bakit biglang nagbago ang oras? Hindi nagbago ang oras, kuya. Kundi ang liwanag sa paligid. Saka nararamdaman mo bang uminit ang bato sa bulsa natin? Saka lang bumakas sa mukha ng kanyang kapatid ang pagtataka. Kaya naman, sabay nilang inilabas ang kwintas mula sa kanilang bulsa. Bigla nilang naramdaman ang malakas na puwersang pumipigil sa kanilang kamay. Tumaas ang kanilang braso na para bang pinipilit silang isuot ang bagay na yon. Hinawakan ni Umel ang kanyang kanang kamay habang pinipigilan itong ilapit sa kanyang muka. Subalit hindi nila magawang pigilan ang kanilang sarili. Kuya! Kuya, tulong! Hindi ko makontrol ang mga kamay ko. Parang isinusuot sa atin ang kwintas. Tama ka! Ano ba kasing uri ng kwintas to? Diyos ko! Tulungan niyo kami ng kapatid ko! Nagpambuno ang magkapatid sa malakas na puwersang bumabalot sa kanilang katawan hanggang sa tuluyan nilang naisuot ng kwintas. Lumiwanag ang mga mata ni Umel, ganun din ang mga mata ni Ipe. Mabilis ang kanilang pag-ikot sa ere na parabang mga ipo-ipo. Sumama ang tuyong daon dahil sa mabilis na pag-ikot nila sa ere. Kasunod nun
ang paglinaw naman ng kanilang paningin, paggaan ng pakiramdam at ang pagtubo ng malatalim na liwanag sa kanilang kamao. Takot na takot si Umel sa kakaibang bagay na tumubo sa kanilang kamay. Hindi pa yun ang nakita nilang pagbabago sa kanilang katawan dahil ang kanilang mga paa ay nagkaroon ng talim na kayang kumapit sa mga puno at makapaglakad kahit sa matitigas na bato. Dala ng labis na pag-aalala ay nagmamadali silang tumakbo para sana humingi ng tulong sa kanilang ama. Ngunit pagtapat nila sa tubig, nakita nila ang refleksyon ng kanilang itsura. Nagbago ang kanilang anyo. Nakabalot sa buo nilang katawan ang malaapoy na liwanag na tila naglalagablab silang apoy. Ang suot nilang kwintas ay nagkulay kahil na parabang nagbabagang apoy. Kuya, ano to? Anong nangyayari sa atin? Halimaw! Isa na tayong halimaw! Ah! Tulong! Sandali kuya, hintayin mo ako! Hintay! Dala ng labis na takot, tumakbo ng mabilis ang magkapatid. Nabitiwan nila ang kanilang mga gamit. Napuno ng ingay ang buong kagubatan, ngunit bigla silang napahinto sa pagsigaw nang makita nila ang 20 nilalang na nakatingin sa kanilang kinaroroonan. Pinapanood ang kanilang kilos habang walang tigil sa pag-angil na parabang mga nauulol na aso. Nakadipa ang mga braso at kumukumpas ang mga kamay. Ang malasinulid nitong dila ay halos 1 dipa ang haba. Ang mga tenga ay sa paniki, ngunit payat ang binti. Makintab ang balat at may sumasamang mabahong amoy ng katawan nila na tila ba nabubulok na laman ng tao. Napansin nila ang malalaking pasa sa katawan ng mga halimaw na parabang may kumagat sa katawan ng mga ito. Nagkatinginan silang dalawa ni Ipe dahil sigurado na si Umel na ang mga nilalang na nasa kanilang harapan ay mga aswang, kasama ang mga taong nahawa lamang ng pagiging aswang. Patunay ang mga bakas ng pangil sa katawan ng ibang nilalang na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang kinatatayuan. Kuya, pambihira naman oo. Hindi pa nga tayo tapos na nangyari sa itsura natin eh. May bago na naman dumating. Ano kaya binabalak ng mga yan? Sa tingin ko, balak nila tayong lapain dahil sila mga aswang na pumapatay sa mga taong nagkakasakit. Sila ang mga aswang na kung tawagin ay aninipsip. Eh tayo, ano tayo kuya? Anong tawag sa atin? Nagsimula na tayong umapoy. Ano ba kasi nangyayari sa atin kuya? Tumigil ka nga! Baka nakakalimutan mong ikaw ang makulit na kunin ang kwintas na to. Tignan mo na kung ano nangyari. At ang tungkol naman sa mga aswang na yan, yan ang aalamin natin dalawa. Wala na. Wala nang atrasan to. Wala naman tayong pagpipilian eh. Kaya kailangan na nating lumaban. Wala nang ang nagawa ang magkapatid, kundi ang harapin ang mga nilalang na sumugod sa kanilang kinaroroonan. Gulat na gulat si Umel nang bigla siyang nagkaroon ng kakayahang tumambling sa ere. Bawat pagwasiwas niya ng kanyang kamay sa mga kalaban ay tinatamaan niya ito sa leeg. Mabilis niyang napupugutan ng ulo ang mga nilalang. Kasing talas ng blade ang malatalim na liwanag sa kanilang kamay. Pati si Ipe ay mabilis din itong napatumba ang mga kalaban. Ilang beses itong nagpasirko-sirko sa ere, kaya nahirapan ang mga aswang na aninipsip na kalabanin ng kanyang kapatid. Bawat pagsipa ni Ipe sa mukha ng mga kalaban ay bumabagsak ito ng pasadsad at agad na nasusunog. Habang si Umel naman ay kayang umakyat ng puno sa mabilis na paraan. Pagkatapos ay saka siya tatalon para muling umatake sa mga kalaban. Hindi sila makapaniwala sa malakas na kapangyarihang bumalot sa kanilang magkapatid. Bumagsak ang mga kalaban sa lupa habang ang mga ulo ay nagkalat sa damuhan. Pinagmasdan nila kung paanong unti-unting nasusunog ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyang naglao sa kanilang paningin. Ang kanilang mga mata ay luminaw ng 3 beses na linaw
sa ordinaryong mga mata ng mga tao. Nakikita nila ultimo maliliit na insektong nagtatago sa mga halaman. Kaya naman, kahit saan magtago ang mga aswang, ay malinaw nila itong nakikita, at sa pagwasiwas ng kamay ng magkapatid, ay muling bumalik sa dati ang kanilang mga itsura. Nanghihinang napasalampak ng upo sina Ipe at Omel sa ugat ng puno, habang pinagmamasdan ang nabitiwan nilang mga gamit, pati na ang kanilang mga kamay na bumalik na sa dating normal na itsura. Paano natin ba ipapaliwanag kay tatay, kuya? Paano natin sasabihin may kinalaban tayo na aswang at nanalo tayo sa laban? Na biglang may tumutubong matalim na sandata sa ating mga kamay. Kahit ako naguguluhan kung paano nangyari yung kuya eh. Saka hindi tayo napapaso sa apoy na bumabalot sa ating katawan. Parang magic. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyayari sa atin, Omel. Isa lamang ang malinaw. May mga bagay pa tayong hindi nalalaman sa nangyayari sa paligid natin. Hindi ko alam kung saan galing ang mga aswang na yun. Pero ang pagkakaroon natin ng kakayahan ay patunay ng isang malinaw na tungkulin. Tungkulin na pangalagaan ng baryo laban sa lumalakas na kapangyarihan ng aswang na aninipsip. May dahilan kung bakit napunta sa atin ang mahiwagang kwintas na to. Bigla ko tuloy naisip si tatay, kuya. Kailangan na natin makauwi kagad. Walang kasama si tatay sa bahay eh. Bako na paano na siya. Tara na, ipagtatapat natin sa kanya ang mga natuklasan natin. Siya lamang ang makakasagot sa tanong natin kung totoong pinatay ang may-ari ng kwintas na to. Bibigyan natin siya ng hustisya. Maaaring kaya siya pinatay dahil sa kwintas nito at naging hadlang siya sa taong totoong salarin sa pagkamatay niya. Bakit, kuya? Iniisip mo bang baka hindi si tatay ang totoong pumatay sa may-ari ng kalansay? Ganun ba? Oo, Omel. Tatay natin siya. Kahit malupit si tatay sa atin, alam kong hindi niya ito magagawa. Tara na! Kailangan na natin magmadali. Pati ang paraan ng pagtakbo ng magkapatid ay hindi na rin normal sa pagtakbo ng isang ordinaryong tao. Para silang mga sibat sa bilis sa pagtakbo. Ngunit pagsapit nila sa kanilang bahay, ay nagulat sila sa malakas na boses ng dalawang matandang nagpapalitan ng masasakit na salita. Isang boses ng matandang lalaki at ang pamilyar na boses ng kanilang ama. Nagkatinginan silang dalawang magkapatid habang nakikinig sa pinag-uusapan ng mga taong nasa loob ng kanilang bahay. Punong-puno ng galit at determinasyon ang paraan ng pagtatanong ng naiiyak na matanda. Lumapit sila sa pintuan at maingat na nakinig sa dalawang lalaki. Sinisigil ka na sa lahat ng kasamaang ginawa mo sa buhay ng kapatid ko. Alam mo bang unti-unti ka na nilang pinapatay? Kaya sige lang, pagtakpan mo pa sila. Mas kamumuhian ka ng mga anak mo kapag ipinagpatuloy mo ito. Kaya umamin ka na. Sabihin mo na ang totoo, Bestor. 21 taon. Ganon mo na ako katagal pinahihirapan. Kayong dalawa lamang ni Lauro magkasama nun. At hindi ako naniniwalang wala kang alam sa nangyari sa kanya. Dahil inamin mong ikaw ang pumatay sa kanya. Nasaan ang kanyang katawan? Saan mo siya itinago? Omel, anong pinag-uusapan nila? Hindi ko alam, kuya. Pero sa tingin ko may kinalaman sila sa nangyayari sa atin. At silang dalawa lamang ang makakasagot sa pagkakaroon natin ng kapangyarihan. Pati na sa kalansay, nakita natin sa loob ng imbornal. Halos pabulong na sagot ni Omel habang nagtatago sila sa likod ng nakasaradong pinto. Galit na galit ang matanda na para bang pinagbabantaan ng kanilang amang si Mang Bistor. Maya-maya pa ay narinig nila ang boses ng kanilang ama. Hindi ko po kailangan pagbayaran ng pagkamatay ng kapatid nyo. Dahil natapos ko ang kaso at pinagdusahan ko ng kasalanan ko sa kulungan. Kung yung hinahanap po ninyo ang katawan ni Lauro, hindi ko rin po maalala kung saan ko siya naitapon. Hindi pa tapos ang pagbabayad mo sa kasalanan sa kapatid kong hayop ka. Hanggang nabubuhay ka, hindi mo pa rin lubusang nababayaran ang pagkamatay niya. Saan mo siya itinago? Saan mo itinago ang bangkay ng kapatid ko?
Alam ko na hindi ka ang totoong pumatay sa kanya. Alam kong may ibang pumaslang sa kapatid ko. Inamin mo ang pagpatay kay Lauro. Dahil sa pera, tama ba? Sumagot ka. Sagutin mo ang tanong ko, Bestor. Wala akong alam sa mga binibintang nyo, Tatay Teban. Pinagbayaran ko na po ang lahat ng kasalanan ko. Tapos na yun. Kalimutan nyo na ang kapatid nyo. Matagal nang nangyari yun. Hindi ko makakalimutan ang kapatid ko, hayop ka. Kaya kong pumatay para sa kanya. Hanggat hindi pa namamatay ang pumatay sa kapatid ko. Wala pa ring bayarang nagaganap. Kapag buhay ang inutang, buhay rin ang kapalit. At sa pagkakataong ito, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin na hayop ka. Tandaan mo yan. Buong akala ni Umel ay malalagay na sa panganib ang buhay ng kanilang ama. Kaya malakas nilang ibinalya ang pinto. Halos masira ang pinto at parehong nagulat ang dalawang matanda sa pagpasok nila sa loob ng bahay. Layuan niyo si Tatay Lolo Teban! Sino po kayo? Para magparusa sa tatay namin. Pinagdusahan na po niya ang pagkawala ng kapatid niyo sa loob ng mahabang panahon. Bakit niyo po siya ginugulo? Hindi nakasagot si Lolo Teban dahil natulala ito habang nakatingin sa suot nilang kwintas. Umagos ang masaganang luwa sa mga mata ng matanda. Nang hindi makatiis ay lumapit ito sa kanila at mahigpit na hinawakan ang palawit. Layuan mo mga anak ko. Wala silang kasalanan. Huwag mong kalilimutan kung sino sila sa buhay mo, Tatay Teban. Ang mutya ng nagbabagang buhay na bato ay pag-aari ng kapatid ko si Lauro. Paanong napunta ito sa inyo? Ngayon nyo sabihin sa akin na hindi kayo pumatay sa kapatid ko. Magbabayad kayo. Ikaw nga, Bestor, ang totoong pumatay sa kapatid ko. Dahan-dahang hinugot ng matanda ang kutsilyo nito sa bewang saka iniumang sa kanilang leeg. Akma na sana silang sasaksakin nang biglang malakas na sumigaw si Mang Bestor. Takot na takot itong naluluwa habang lumapit kay Lolo Teban. Hawak pa rin ng matanda ang kwintas sa kanilang leeg, kaya anumang oras na gustuhin ito ay magagawa ng matanda na sugatan sila ng sabay. Tama ka! Hindi nga ako bumatay. Huwag mong sasaktan ang mga anak ko. Nakikiusap ako. Inako ko lang ang pagpatay sa kapatid mo. Dahil sa malaking halagang ibinayad sa akin. Kapalit ng kaligtasan ng asawa ko. Nagkaroon ng malubhang sakit si Tasha. Na anak mo, Tatay Teban. Patawarin mo ko't naduwag ako. Kaya kapag nakakarinig ako ng salitang duwag, nagagalit ako sa sarili ko. Dahil natakot ako. Nakita ko kung paano siyang pinatay ng mag-asawang Tatay Gas at Nanay Karing. Sila ang aswang. Sila ang totoong pumatay sa kapatid nyo. Kaya bitiwan nyo mga apo nyo. Wala silang kasalanan. Kung hindi naman nagkasakit ang asawa ko ng leukemia, hindi ko yun gagawin. Patawarin niyo po ako. Gipit lang po ako ng mga panahong yun. Kung ganun, lolo po namin kayo. Talagang magagawa po ba ninyo kaming saktan para sa ustisya para sa kapatid po ninyo, Lolo? Hindi ko yun magagawa. Hindi ko kayo kaya saktan, mga apo ko. Ginawa ko lamang ito para mapaamin ang inyong ama. Bitiwan niyo na po sila. Pinagsisisihan ko na po mga nagawa ko. May sakit na rin ako ngayon. Sa tingin ko, may sakit na rin akong leukemia. Leukemia ang kalokohan mo. Hindi totoo ang leukemia. Dahil ang totoo, pinaiikot lamang kayo ng matandang yon. Siya ang totoong pumatay sa kapatid ko, hindi ba? Huwag mong gamitin ang anak ko para lamang pagtakpan ang kasalanan mo. Ang dalawang batang ito, sila ang lalaban para sa mga aswang. Hindi mo nagawa. Dahil ang totoo, nasinaw ka rin sa salapi. Hindi leukemia ang mga sakit ng tao, kundi tanim ng aswang na naninipsip para sa kanilang sunod na bibiktimahin. Madali niya kayong napaikot sa mali-mali kwento na inimbento ng hayop mong amo.
Hindi siya totoong doktor, kundi isang halimaw na nag-aalaga ng aswang. Hinintay ko lang na umaming ka bago ko sumugod sa bahay ng hayop na yon. At ikaw, Bestor, ikaw na ang sunod nilang papatayin, maniwala ka. Teka po, naguguluhan na po kami sa mga nangyayari, Tay. Ano po bang ibig sabihin ni Lolo Teban na kayo na po ang isusunod ng aswang na aninipsip? Ang inyong ama ay may tanim ng aswang na aninipsip. Ginagawa nila to para malaman nila kung saan nagtatago ang kanilang sunod na kakainin. Si Bestor ang pakay ng mga aswang na umaaligid dito kanina. Gusto kong samahan ninyo ko sa bahay ni Tatay Gas. Lolo Teban, ano po ba talaga nangyayari? Bitiwan niyo na nga po ang kwintas namin ni Umel. Sino po ba talaga kayo? Siya ang totoo niyong lolo. Ama siya ng inyong inang si Tasya. Pagkatapos kong aminin ang pagpatay kay Lauro, itinakwil niya kami. Pero kahit kailan, hindi ko tinalikuran ang mga apo ko. Saglit na natigilan si Lolo Teban at binitiwan nito ang kwintas ng magkapatid bago muling nagsalita. Saan niyo nakuha ang mutya ng nagbabagang buhay na bato? Sa loob po ng imbornal, sa mismong ilalim ng silid po ni Nanay Karing. Sa tingin ko po, Lolo, natagpuan na po namin ang katawan ni Mang Lauro. Ang totoo, sa leeg po niya nakasabit ang kwintas na to. At sa pilitan lamang po ang pagkakasuot namin sa mutya ng nagbabagang buhay na bato. Tama ka, Ipe. Dahil ang sino mang makakahanap nito ay siyang kikilalanin nitong bagong tagapangalaga. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako makamit ang hustisya sa nangyari sa kapatid ko. Pero paano po si tatay? Sasama ako, mga anak. Panahon na para itama ang lahat ng pagkakamali ko. Patawarin niyo ako, Tatay Teban. Lalo na sa inyo, mga anak. Isang mahigpit na yakap ang itinugon ni Umel sa kanyang ama, habang si Ipi naman ang nagtapik sa balikat ni Mang Bestor. Naunang lumabas si Lolo Teban, kasunod ang 3 na may dalang lumang gasera. Sinabi ni Umel na habang sila pauwi sa kanilang bahay ay meron na silang nakitang mga aswang na aninipsip at nasaksiyan nila kung gaano kalakas ang kapangyarihang taglay ng mutya. Kung ganon, kailangan ninyong maging alerto sa paligid. Lalong-lalo na kayong dalawa, Umel at Ipe. Suot ninyo ang mutya ng nagbabagang buhay na bato. Lagi ninyong tatandaan na ang mga mutyang may taglay ng kapangyarihang panlaban sa aswang ay inaalis nila sa kanilang landas para tuluyang magasik ng lagim sa buong baryo. Malalaki ang akbang ng kanilang mga paa dahil sa pagmamadali na makabalik sa bahay ni Tatay Gas. Pagdating nila sa bahay nito, umikot sila sa likod kung saan ay nakita nila ang kalansay ni Mang Lauro. Ngunit bigla silang nakarinig ng ingay sa silid na may maliit na bintana, kasabay ng paglitaw muli ng malatalim na liwanag sa kanilang mga daliri at biglang pagkakaroon ng kulay sa mga mata. Dahan-dahan muna silang umikot papunta sa pintuan sa kusina habang sina Lolo Teban at Mang Bestor ay pinasok ang imbornal na una nang nakita ng magkapatid. Samantala, pumasok naman sa silid ng mag-asawang magkapatid na Umel at Ipe. Susubukan nilang alamin kung ano ang katotohanan sa loob ng bahay ni Tatay Gas. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay malakas nilang naririnig ang kakaibang boses ng isang matandang babae. Hindi na nga ako magpapadalos-dalos sa desisyon. Pasensya ka na talaga, mahal ko, ha? Hindi ko na alam na makikita nila ang ilalim ng imbornal. Kaya huwag ka nang magalit. Hayaan mo at bukas ng gabi, mawawala na sila sa baryo. Dadaling ko sila mismo sa silid mo, mahal ko. Magsasawa ka sa kanilang sariwang dugo, ipinapangako ko yan. Tumawa ng matinis ang asawa ni Tatay Gas. Sumagot ang nilalang na may garalgal na boses. Tila ba may iniinom ito at umuungol pa sa sobrang sarap.
Maya-maya pa ay nakalapit na sila sa nakaawang na pinto ng silid. Si Umel ang sumilip sa pintuan at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang isang nilalang na nakaupo sa gilid ng lumang katre. Sa ibabaw ng lamesa nakapatong ang isang babasaging pikyel. Sa bibig ng nilalang ay merong istro na pangsipsip sa dugong nakalagay sa loob ng pikyel. Ang itsura naman ng babaeng kausap ni Tatay Gas ay nagbibiyak-biyak ang balat na para bang natutuyo. Ang pangil na nakausli sa bibig nito ay nagkulay dugo dahil sa malapot na likidong iniinom nito. Ang mahabang kuko sa mga kamay ay nakadagdag sa nakakatakot na anyo ng nilalang. Maya-maya pa ay narinig niya ang pag-uusap ng dalawa. Magtipid ka muna, mahal ko. Magdahan-dahan ka lang sa pag-inom ng dugo. Hindi ka naman mauubusan eh. Kaya lang medyo nahihirapan na akong kumuha ng dugo nila. Parang naahalata na nilang hindi ko naman totoong dinadala mga dugo sa bayan. Isa pa, nagdududa na rin ako kay Bestor. Kaya ang dapat siguro iligpit na rin natin kasama ang mga anak niya. Natutup din na Umel at Ipe ang kanilang bibig nang marinig ang sinabi ni Tatay Gas, lalo na nang sumang-ayon ng aswang sa sinabi ng matanda. Saka lamang nila nalaman na ang dugong iniinom pala ng matanda ay sa dugong kinukuha ni Tatay Gas sa mga nagiging pasyente. Bagamat hindi niya nauunawaan, matatandaan na kapag sinabi ni Tatay Gas na may sakit na leukemia ang pasyente, lagi nilang sinasabing magpakuha ng dugo. Kailangan ng donasyon mula sa taong may sakit. Nasusuka si Umel sa kanyang natuklasan sa pagkatao ng mag-asawa, lalo na nang marinig nila ang sinabi ni Nanay Karing. Hindi na raw ito makakapaghintay sa mga donasyon. Sawang-sawa na raw itong uminom ng malamig na dugo. Ang gusto raw nito ay yung mainit at sariwa. Nang saktong lumingon ng aswang na babae sa gawin ng asawa, dumiretso ang titig ng mapula nitong mga mata sa pintuan na pinagtataguan ng magkapatid. Napasigaw ang aswang at ilang sandali lamang ay nagbago ng tuluyan ang anyo nito. Kuya, nakita nila tayo! Mabilis ang kanilang takbo papalabas ng bahay, ngunit naririnig nila ang pagsigaw ng aswang pati na ang pagtawag ni Tatay Gas sa kanilang pangalan. Galit na galit itong humabol sa kanila. Nakilala sila ng matanda, kaya wala na silang nagawa kundi ang humarap sa mga ito. Mga pangahas kayo! Anong ginagawa niyo sa loob ng pamamahay ko? Pumasok kayo sa bahay ko nang walang paalam! Bakit? Pamamahay po ba ito ng tao para magpaalam sa inyo? Mga aswang kayo! Matagal na po ninyo kaming niloloko. Walang sakit na mga tao dahil kayo ang totoong may sakit sa pag-iisip. Inaalagaan niyo ang asawa niyong halimaw. Alam na ni Lolo Teban na kayo ang pumatay sa kapatid niyang si Mang Lauro. Humanda kayo dahil papatayin namin kayo. Narinig na namin ang balak niyo na patayin si tatay. Pasensya na, pero huli na kayo. Kayo ang mamamatay. Walang dapat na makaalam nito. Kailangan niyong mamatay. At hindi pa huli para paslangin kayo. Sige, mahal ko. Ngayon na ang tamang oras para tumigim ka ng sariwan dugo at laman loob ng tao. Kayo ang mamamatay bago sumikat ang araw ay mga katawan nyo ang makikitang nakaandusay sa lupa. Mga demonyo kayo! Nagmamadaling lumabas ang aswang na aninipsip mula sa silid nito. Mabilis na naglakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Naibaon kagad ng aswang ang kuko nito sa dibdib ni Umel. Bumagsak siya sa sahig dahil sa malakas na kamao ng aswang. Kaya naman, gumanti si Ipe at magkakasunod na pagsuntok ang ginawa nito na tumama naman sa mukha ng aswang. Bumagsakan nila lang pasadsad sa sahig. Napansin ni Umel na nagsisimulang humilom ang sugat niya sa dibdib bago mabilis na bumangon at muling umatake sa nilalang na nakahandusay sa sahig.
lumitaw ang malatalim na liwanag sa kanilang kamay at nagsimulang lumitaw ang malaapoy na balot sa kanilang katawan. Silang magkapatid at ang aswang lamang ang nakakakita sa sandata pati sa liwanag sa kanyang kamao. Sabay nilang inatake ang nakahigang kalaban. Ngunit bago pa man sila makalapit ay naramdaman nila ang pagtama ng matigas na bagay sa kanilang ulo. Galing yun sa tubo na hawak ni Tatay Gas. Napaluhod sila sa saig, kasabay ng pagbangon ng aswang. Ngumisi itong tumutulo pa ang malapot nitong laway na may kasamang dugo bago tumawa ng malakas. Inilabas ng aswang ang malasinulid nitong dila at idinikit yun sa pisngi ni Umel. Dala ng galit ay hinawakan ni Umel ang dila nito saka tumayo. Hindi makagalaw ang aswang. Kuya, gawin mo na! Isang malakas na pagsuntok ang ginawa ni Ipe sa tiyan ng aswang. Saka binitiwan ni Umel ang dila nito. Kaya naman, muling sumugod si Tatay Gas sa kanila at pinagpapalo sila ng hawak nitong tubo. Subalit, naiiwasan nila ang bawat pag-atake nito na hindi umaalis sa tabi ng nakahigang aswang. Maya-maya pa ay umalingaw-ngaw ang boses ng bagong dating na si Lolo Teban. Walang ano-ano ay bigla itong sumugod kay Tatay Gas. Nagpambuno ang dalawang matanda. Sa pagdating naman ni Mang Bestor ay mabilis na tumayo ang aswang at sinugod nito ang kanilang ama. Kaya mabilis silang lumapit sa kanilang ama at hinarap ang aswang. Isang malakas na pagsuntok ang ginawa ni Umel at bumaon ang malatanim na liwanag sa tiyan ng aswang. Bumagsak ito sa saig habang namimilipit dahil sa sobrang sakit. Umaangil ito na parabang nasasaktang aso. Patayin niyo na siya! Mahina na ang katawan niya dahil sa pag-inom niya ng mga dugong hindi sariwa. Sa oras na makainom na naman siya ng sariwang dugo, babalik ang kanyang lakas. Siya ang totoong pumapatay at siya ang totoong pumaslang sa inyong ina. Ngayon ko lang nalaman na siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang inyong ina. Dahil sa mga narinig ay naramdaman ni Umel ang nagbabagang apoy sa kanilang suot na kwintas. Tila nawala sila sa kanilang sarili dahil sa labis na galit. Magkasabay nilang pinagtulungan saksakin ng aswang hanggang sa masunog ang katawan ng nilalang. Nakita ni Tatay Gas ang ginawa ng magkapatid at galit na galit itong nagwawala sa pagkakahawak ng matanda. Tumulong si Mang Bestor sa paggapos sa kamay ni Tatay Gas bago sinuntok ang muka ni Tatay Gas. Hayop ka! Mabubulok ka ngayon sa kulungan. Dahil ako mismo ang magtuturo sa'yo na totoong pumatay sa kapatid ni Tatay Teban. Kahit na anong sabihin mo, walang maniniwala sa inyo. May maniniwala kay tatay. Dahil pati po kami ay magpapatunay na sa bahay nyo sa ilalim ng imburnal nakuha ang kalansay ni Mang Lauro. Hindi! Hindi! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito! Hindi ka namin pakakawalan. Mapupunta ka sa impyernong kulungan ng mga taong katulad niyong walang puso. Pagsisihan niyo ang pagpatay niyo sa nanay namin. Pati ang pagpapanggap niyong doktor. Patong-patong ang haharapin mong kaso ngayon. Demonyo ka! Maraming salamat mga apo ko. Patawarin niyo ako kung ngayon lang ako nagpakilalang lolo ninyo. Masyado ko lang dinibdib ang nangyari sa kaisa-isa kong kapatid. Dahil ang buong akala ko noon, si Bestor talaga ang pumatay sa kanya. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Kaya ganito na lamang ang galit ko nang malaman kong patay na siya. Nagkatinginan sina Umel at Ipe dahil natauhan sila sa pagmamahalan ng dalawang magkapatid na kahit pinaghiwalay ng kamatayan ay ramdam na ramdam nila ang pagmamahal nito sa nawalay na kapatid. Dinala nila si Tatay Gas sa bayan kasama ang nakuha nilang kalansay. Ang mga kwintas ay muli nilang pinagdikit. Sinabi ni Lolo Teban na ang simbolo ng mutya ng nagbabagang buhay na bato ay magkapatid na kailanman ay hindi maghihiwalay.
Ngunit dahil patay na ang may-ari ng kwintas, tuluyan nang ipinagkaloob sa kanila ang mutya. Si Tatay Gas naman ay pinarusahan ng habang buhay na pagkakabilanggo matapos na mapatunayang nagkasala ito. Naglaho ang salot na sakit ng leukemia na inakala nila noon ay totoo. Napatunayan na biktima lang din sila ng maling pagpapakalat ng pangalan ng sakit, kundi kagagawan lamang ni Tatay Gas upang malaya itong makakuha ng dugo mula sa mga tao. Bumalik sa pag-aaral si Umel, ganun din si Ipe. Pareho na nilang ginampanan ng trabaho bilang isang tubero. Sumikat si Umel dahil sa pagiging mahusay na tubero sa kanilang baryo. Buo niyang ipinagmamalaki na ang pagiging tubero ng kanyang ama ang naging dahilan kung bakit sila nakapag-aral. Nanatili ang katahimikan sa lugar habang sina Umel at Ipe ay nagmahalan at nagkaroon ng respeto sa bawat isa dahil ang magkapatid ay sumasalamin sa buhay ng maraming tao. May tampuhan, away at pagsasakitan ng damdamin ng bawat isa. Ngunit pagbali-baligtarin man ang mundo, ang kapatid ay kapatid. Sila ay karugtong ng mga buhay natin. At kahit kailan, ang ating kapatid ay hindi kailanman magiging pabigat sa ating mga buhay.